Di ho ba? O eto po, yung privilege speech ni Congressman Barbers, mga bossing. Hindi ko sure kung privilege speech niya to or isa doon sa mga interpellation niya. Mga nanonood, no? Ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom of speech nila. Wala ho kaming ganong layunin. Ang layunin po natin dito ay gawa ng polisiya ang paggamit ng social media platforms. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Hindi yung pagbukas mo ng social media, magmumura ka. Meron dyan, nagso-social media, nagbablog, walang ginawa araw-araw kundi manawagan ng kaguluhan sa ating bansa. Si Dado. Si Dado. Ano? Araw-araw na vlog yun, mga kababayan. O, at tara, punta na tayo sa kung saan. Ganun araw-araw, mga kababayan. Di ba? Ay, naku po. Si Dado. O, nakasuhan. Yung kay Dado, hindi na reaction yun eh. No? Pagbabanta na yun, mga kababayan. Sisilabang ko kayong mga vlogger. Natuwa na naman si Chi, oh. No? Natuwa na naman si Chi. Tuloy natin. Nananawagan ng people power, nananawagan ng kudeta. Yung ba ay tama, Mr. Chair? Ang punto lang natin dito is magkaroon tayo ng ganitong ng regulasyon o regulatory policy para kagaya po ng mga broadcasters, meron po silang KBP. Kagaya po ng mga manunulat sa dyaryo, meron po silang NUJP. Ayan, merong magre-regulate, mga kababayan. Hindi yung basta-basta na lang. O, si ganito, si Barbers, magnanakaw ya. O, si tawag dito, Dan Fernandez, magnanakaw ya. Hindi po pwedeng ganun. Ano? Unless kung talagang napatunayan mo. Di ba, mga kababayan? Unless kung talagang napatunayan mo. Hindi pwede yung basta-basta na lang. Kasi yun nga yung sinasabi natin, mga kababayan. Yung mga vlogger nila, ano na po, umabot na sa paggawa ng fake news. Maipagtanggol lang po sila. Or, masunod lang yung kagustuhan ng mga nasa taas. Sirain ang Pangulo. Ibalita mo yung mga hindi katotohanan. Pero masasaktan ang Pangulo o mawawala ng gana ang sambayan ng Pilipino. Mali na ho yun. Ano po? So ako, agree ho ako dyan sa sinasabi nila, mga bossing, na magkaroon nung mga, o sabihin na natin, o nung grupo, o nung mga leader, na magre-regulate. Ano po? O hindi po, kunyari, hindi pwede to, fake news to, Brad. Mapapahiya ang mga vloggers dito. Madadamay kami sa fake news sa ibabalita mo. Ito. Di ba? Ang umaayaw lang ho dyan, mga bossing, yung mga mahilig gumawa ng content na fake news. Kaya ayaw nila yan. They're all bound by rules and regulations. So in this social media, the use of social media platforms, unfortunately, wala po tayong ganyan sa ngayon. At hindi po pwede na gawin pong... Bakit natakot kayong pumunta doon? Akala ko ba, isog kayo. Isog kami. Panawagan nyo doon sa mga followers nyo. Isog ka ba? Tara na, punta na, sama. Tapos kapag kayong nagkaganyanan pala, di kawawa yung mga followers ninyo. Kunyari, lahat ipapatawag, pati yung mga followers, tsaka yung mga vloggers. Paano pag napatawag lahat? Kawawa yung mga followers nyo. Pinaniwala nyo, tapos biglang iwan sa ere. Di ba, mga kababayan? Isog. Pwede, palitan na yung isog na yan. No? Dahil wala hindi naman pala talaga isog. Baka usog, baka busog. Rason ng mga yan na meron tayong freedom na kinekertail natin yung freedom of
speech nila. Huwag niyo pong lokohin ang taong bayan. Wala hong curtailment o suppression ng freedom of speech dito. Kaya Yun yung sinisigaw nila doon sa Supreme Court eh. Ala na po, kinikitil na po ang karapatan natin na magpahayag. Ha? Ang gagawan ng solusyon ay yung mga nagpapakalat ng fake news. Ano po? Kapag fake news na, hindi na dapat ipinapahayag yan. Hindi ikinakalat sa sambayan ng Pilipino. Kasi magdudulot kayo ng kaguluhan sa bayan. Di ho ba? Mga bossing, hanggang doon lang tayo sa totoong balita na ibinalita po, tapos saka tayo mag-reaction, saka tayo magbigay ng opinion natin. Hindi na kayo aabot doon sa puntong gagawa kayo ng balita na kayo lang ang nakakaalam dahil fake news. Mali na yun. Mali na yun. Hindi na yun sakop ng karapatan natin. Labag na po yun. No? Labag na po yun sa batas, mga kababayan. Yung pagbabalita ng walang katotohanan. nga kayo inimbita rito eh. Di ba? Kaya kayo inimbita dito para magpahayag din kayo. Aha. So, hindi po ba yan Diba yun yung gusto nila? Yung pahayag nila. Yung due process. Yun yung gusto nila. Di ho ba, mga kababayan? Bakit ngayon? Ito na, malaking ano na to, pagkakataon na to. Kongreso na ito nagpapatawag sa inyo. Ano po? Bakit sinayang nyo yung pagkakataon? Naligaw ba kayo diyan sa Supreme Court? Or talagang natakot lang kayo? ay tamang freedom of expression, ba't ngayon nagpapadala kayo ng mga sulat na hindi kayo pwede kasi hindi kayo naniniwala sa layunin ng pagdinig na ito? Wag po kayo Parang doon ho yata dahil doon, mga kababayan. Alam ko kung hindi ako nagkakamali, parang ganun din yung sinabi ni Trixie. No? Kaya si Paduano, nasabi niya, parang ano yan pwedeng ipadisbar yan Di ba? Biruin mo, ikaw ay lawyer tas hindi ka naniniwala doon sa Senado at Kongreso. pagtago sa mga ganyan. Ang tatapang nyo, sabi nga ni Congressman Abante, in the advent of social Kala ko sasabihin na mo. Kala ko yung sasabihin. Sabi nga ni Congressman Abante, na mo. Oh. Yan po kasi yung mga style ngayon sa social media, mga kababayan. Para hindi ka ma-strike na, nagsabi ka ng PI, straight na straight, ganito, ganyan. Na mo. Na mo lang naman yun Di ba? Yung ganon. media. Suddenly, Filipinos become political analysts. They become journalists. They become experts. We need your wisdom. Di ba kayo? Yan, kailangan yung inyong kaalaman doon. Pero ito, mga kababayan, nabalitaan ko, mismong sabi po ni Congressman Dan Fernandez, na yung unang mga patawag daw po, hindi pa lahat yon. Meron pang susunod na mga patawag. Tayo naman po, mga bossing, kung sakaling makatanggap tayo, makatanggap liham galing po sa Kongreso at ipapatawag tayo, kahit na nandito ho tayo sa labas na, kahit nasa labas po tayo ng bansa, pupunta tayo. Pupunta ho tayo, mga kababayan, kung mapapadalan tayo ng liham. Kung masasabi man lang, sabihin na natin, walang dumating sa aking liham, hindi nakarating sa akin yung liham sa akin. Or miski email, hindi dumating. Pero narinig ko yung pangalan ko sa kanila mismo, sa Congress mismo. Puntahan natin. Uuwian natin yan. Ano po? Uuwian natin yan. At makikipagtulungan tayo sa kanila, mga kababayan. Di ba? Ganyan natin nire-respeto ang Kongreso at Senado, mga bossing. Di ba? Respetuhin natin yung gobyerno. Ang gagaling nyo magtuligsa Dito nyo gawin para nang sa ganun, makagawa tayo ng isang pulisiya
na hindi po maabuso ito. Eh ngayon, nandiyan kayo sa social media. Kung mag-retire kayo, wala na kayo, hindi na kayo nagbablog. Paano kaya yung mga susunod na mga vloggers? Yun lamang po ang layunin natin dito. Kaya huwag kayong magdahil. Kaya po may mga dahilan sila. Kasi alam nilang may ibabalik po sa kanila. Alam nila na merong ipapakitang mga video, o eto, sinabi mo sa video na to. Sinabi mo sa video na ito na ako ay magnanakaw. Paliwanag mo. Ano yung paliwanag mo dito? Ganon. Eh ako kung sakaling ganon, mga kababayan, sabi ko nga po kay Jordan G, lahat nung mga ginagamit nating materials, kagaya po ng mga ganito, i-ready nyo. Kung sakali na ipatawag tayo, mga kababayan, punta tayo. At kapag kami isang kongresista, sinabi mo, Mark, ba't mo sinabing nagsinungaling ako? Baka sabihin ko pa, gusto mo malaman? Ipe-play ko sa video. Ipe-play ko doon. Ganon. Mga bossing, ipe-play ko doon. Tapos ako na magtatanong, mga congressman, totoo ba na hindi nyo ipinapatawag yung mga PNP chief? Totoo ba na hindi nyo ipinapatawag sila Bato de la Rosa? Pe-play ko. Di ba? Ganun kasimple ho yun. Mga boss. Although pagka bumiyahe ako papunta dyan sa Pilipinas, siyempre wala naman ako kamag-anak dyan. Nandito na lahat. Mga bossing, aabot ng 200,000. Pero hindi ko pa din bubuksan yung super sticker, super chat na yan, no? Sasagutin ko yung gastos ko. Hindi ko sasabihin na sige, pupunta ako diyan. Sagot nyo yung pamasahe ko. Dahil ganon, mga boss. No, alam naman natin na Diyos ko naman. Alam naman natin na mga ano lang 'yun. Mga dahilan lang ho 'yun. Na hindi kayo nagpupunta rito dahil hindi kayo pupunta rito kasi hindi kayo naniniwala sa layunin ng investigasyon na ito. We want to craft a policy, a remedial legislation so that there will be discipline and code of ethics in the practice and use of our social media platform, Mr. Chair. Hindi pwede yun yung basta-basta talaga. Nung una, okay lahat. O pupunta, eto yung sinasabi nila, eto na, matagal kong hinihintay to ang makaharap si Dan Fernandez. Yung mga ganun nila, tapos wala, naligaw ho yata. Akala ho yata, Supreme Court, mga kababayan. Hindi, nandyan naman sila para magreklamo. Although karapatan po nila yon, pero wala pala Yung sinasabing isog, buladas lang pala yon. Ano po? Dito ko napapatunayan mga kababayan, na yung sinasabi ni Carbonell, may naghamon ng duelo, tas hindi dumating. Ano po? Yung mananampal, gusto kong sampalin tong si General Torre No, pangarap kong makasampal ng isang general Buladas lang din. Buladas lang din, mga boss. Yung sasampahan namin ng kaso si Trillanes kasi ganito, ganyan. Buladas lang din. Yun ang labanan. Buladas. Diba? Punta kami sa Kongreso kasi pinapatawag kami. Buladas lang din. So sa makatwid, mga kababayan, from the leader, doon sa dating Pangulo, hanggang doon sa mga vloggers, wala. Duwag. Ano po? Ano aasahan mo sa mga taga-suporta pa niyan? Di ba? Pero hindi ko kayo sinisisi, mga taga-suporta, ha? Kasi alam ko naman na utu-utu lang kayo. Alam ko naman na talagang naniniwala kayo doon dahil nga masyado na kayong matagal na umiidolo sa mga Duterte. Kaya hirap na kayo. Nakakahiya na bumaliktad No? Pag bumaliktad ako, sasabihin, wala ka pala, mahina ka pala